articles and provision na nakapaloob sa 8560, kinere over siya sa 9200. So, klaro po tayo na ang batas natin ngayon sa pagsusukat ng lupa concerning genetic engineering law or practice is all about the law 9200. Pero pag titignan natin yung 8560, makikita din natin na hindi nyo nakapaloob. Kasi ko lang po, yan, nalito tayo. And we have another law na 1474. So, yung evolution ng batas po natin, ng unang panahon, na PLS, na po yung tawag sa mga genetic engineer dati, Public Land Surveyor, 1974 or 1975, Republic Act 1474. Yan po yung unang batas na nakapaloob po din sa ating pagsusukat o sa profession po ng mga agrimensyo o mga magsusukat. 1998, ipinasa yung 8560. 2003, ipinasa yung 9200. Na-andin yung mga amendment. Kaya ano yung batas na natin ngayon na sinusunod? The recent one, the 9200 or the year 2003 law. And ito naman ay hindi pa final, pero ang alam ko po ay pinag-uusapan na amendahan ulit, if not i-revise, yung batas po natin ngayon. So, maybe itong amendment lang, may mga certain provision. They are, kumbaga, sinasabi nila na from genetic engineer, ang gagamitin ng term sa atin ay geomatics engineer. Geomatics. Sa buong mundo daw, dalawa na lang ang gumagawa o gumagamit ng genetic engineer as term sa isang professional. So, tayo ay tatawag ng geomatics engineer pag naipasa yung batas niya. And, yes, of course, pag may bago po namang pinasang batas as grandfather rule, yung lahat ng member nung bago ipasa yung batas niya, automatic member na rin nun. Diba? At kailangan pa ba natin yung exam as geomatics engineer or genetic engineer? Hindi na. Automatic na yung makikita over. I don't know about the license, kung yun pa rin. Hopefully, yun pa rin yung license number. I am license holder ng 2002-5814. So, ito 5,814 ako sa buong Pilipinas na may license na genetic engineer. Way back 2002. As of today, I think, license is from 12,500 or 13,000 na ata. Pero, again, 30% po yan sa mga license holder na yan, mga matatanda na, business, mga patay na. Diba? So, expert yan, PRC number 001. Si Engineer Dudo Pedro Limbo Sintor ata. So, siya yung license si Catino, by the way, sa Quezon is PRC holder 135. At 135 sa buong Pilipinas. Nagpa-practice pa rin hanggang ngayon. So, he was, I think, 93 years old na. Malakas, diba? Sabi nila, mahaba naman po yung mga genetic engineer. Kurso ngayon kasi lakad ng lakad. Nung unang panahon siguro, may puro yun. At saka po, since may mga computer na, tapos may mga tao na rin na ano, at hindi na naman katulad ng dati na marami pang isolated na lote na sinusukat, diba? Ngayon, halos ako na lang ang sasakit. Pagbaba mo, yun na yung susukat. Pag naglakad ka ng mga 15 meters, pag-ulit ka na. Kung gusto mo lang kumain, yung mga tao. Okay, so yun lang po naman. PRC, tandaan dito natin, under the Professional Regulation Commission, which is created under Presidential Decree 223. Tandaan nyo yung number, PD 223, created the Professional Regulation Commission, 1975. So, I mean 1974. So, ibig sabihin, we are celebrating the PRC. I mean, celebrating their 51st anniversary. Pagkakatatag. Para saan ba yung PRC na yan? Of course, by the word itself, or by the term itself, Professional Regulation Commission. So, sila yung nagre-regulate ng mga professional. They have the power to, and mandate na mag-formulate ng examinations and pang-accept kung sino man yung mga qualified. Yung, ano ba qualifications para ikaw yung magiging member ng isang professional organization? Of course, dapat license ka. Sa atin, kung ikaw ay genetic engineer o licensed genetic engineer, meron lang po tayo isang professional organization. And I think even sa ibang professionals, hindi naman advisable o suggested ng marami. Sa genetic engineering profession, ano po yung ating professional organization? The GEP, Genetic Engineers of the Philippines Incorporated. From the national level to regional, apat na yung lahat ng region,